Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 456 ng Abot Kami na Pangarap. Nakiusap nga tong si Madam Lotus kay Giselle na kung maaari kausapin nga si Warden para siya makalabas, bigyan siya ng pardon panandalian lang dahil nga ooperahan ng kanyang anak sa may Apex, nakakonfine ito. Di ba ho Ma'am Giselle, kayo po may-ari na Apex? Sana po gawan niyo po ng paraan, matulungan niyo po sana ako. Sabi naman ni Giselle, wala akong power para dyan pero gagawin ko ang makakaya ko ha. Nasabihan ko si Warden pero hindi ko may papangako. Okay lang po Ma'am Giselle kung ano man po yung resulta. Maraming salamat po. Samantala nagpapasalamat si Warden kay Annalyn dahil nga natulungan niya yung isang inmate. Sabi naman ni Annalyn, ginawa niya lang yung trabaho niya. Ngunit sabi niya, Warden, meron lang po ko itatanong sa inyo. Pansin ko po kasi parang kulang kayo ng healthcare facility dito, pati po mga kagamitan. Opo doktora, totoo po yan. Maski po doktor, wala rin po kami dito, kulang na kulang po kami. Ano po kaya tita, maggawa po tayo ng medical mission para po rito sa City Jail? Maganda po mungkahin nyo doktora. Makakatulong po yan para po sa mga inmates dito, pati na rin po sa amin. Annalyn, no offense po Warden, pero hindi po ba delikado to para sa mga doctors na magkasagawa ng medical mission dito? Don't worry po ma'am, marami po mga jail guards dito na magbabantay, kaya po okay po yung seguridad nila dito. Ngayon pumayag na rin si Giselle kay Annalyn. Ngayon sabi naman ni Zoe, Annalyn, kamusta nga pala si mami sa presinto kanina? Sabi naman ni Annalyn, nakipagkita sa amin si Ma'am Moira para humingi ng tawad. Nakita ko naman na sincere siya. Sana ito na nga yung pagbabago niya. Lumuhod pa nga siya sa amin dalawa ni Tita Giselle. Sabi naman ni Zoe, talaga ba ginawa niya yun? Kasi hindi ako nakadalo sa kanya nung una Pinipigilan ako ni Tita Giselle. Samantala ito namang si Ninang, kinakamusta tong si Moira, inaanak. Okay na ba yung pera? Naghihintay na yung tao ko. Sino ba yung papatumba mo? Hindi siya pinakikinggan ni Moira, yung pala nagdarasal. Nung tapos na siya magdasal, sabi ni Moira, Ninang, tapos na ho ako dyan. Nagbagong buhay na ho ako, hindi na ho ako gagawa ng masama para magiganti. Naku, ano bang nakain mo? May sakit ka ba? Banal-banalan? Hindi ho Ninang, nagbago na ho talaga ako. Kaya kung ako sa inyo, magbago na rin po kayo. Talaga ba? Ito ba itong naririnig ko, hinahawakan si Moira kung merong sakit? Sabi nga ni Moira, hindi na raw siya maghihiganti pa. Hindi na raw siya gagawa pa ng paraan para sa ikasasama niya kasi nga lumalagay na nga siya sa mabuting paraan. Diba? Gusto na nga raw niya talaga magbago. So nagulat talaga si Ninang sa mga narinig niya, sa mga kinikilos ni Moira kasi nga banal-banalan na to. Ibang-iba na. At hinawakan pa siya sa palad, talagang sincere na sincere. Talagang ibang-ibang tao tong si Moira, nagulat talaga siya. So hinayaan na nga ni Ninang kasi nga wala na nga siya mapapala dito. Samantala pinatawag ni Giselle lahat ng mga doctors ng Apex kasi nga meron silang sasagawang medical mission para sa City Jail kasama nga si Warden. Yung nga lang, isang grupo at piling-pili ang mga medical practitioners na pwedeng ipadala doon. At kasama siyempre si Annalyn. Nagpapasalamat sila kay Annalyn dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi nga naman niya matutukoy yung mga kalagayan ng mga inmates doon. So nagpasalamat din si Warden dahil nasa katulong ng Apex mabibigyan ng suporta yung mga inmates nila. So sabi nga ni Doc Ray, malaking opportunity nga rin to. So sabi naman ni Zoe, gusto rin niya mag-volunteer. So tinutulan siya ni Giselle, sabi niya, no Zoe, hindi ka pwedeng pumunta doon. Alam naman natin ang dahilan na kaya ka pumunta doon para sa mami mo. So hindi ako papayag. So nagtingin na sina Doc Prado, sina Doc Antonio, Doc Yula, si Doc Jo, nagtinginan talaga silang lahat, 'di ba? Samantala ito namang si Madam Lotus, pinuntahan niya si Warden. Warden, ano yung Lotus? Ano na naman kailangan mo? Nabalitaan ko po kasi na nagpunta po kayo sa Apex kanina. Alamin ko lang po sana kung meron po bang nabanggit si Ma'am Giselle sa inyo. Kasi nakiusap po ako sa kanya na kung maaari kausapin kayo na makalabas ako dito para po sa pardon ko. Para po makasama ko po yung anak kong opera sa Apex. Pwede ba Lotus? Walang sinabi sa akin si Giselle. Kaya wala kang mahita sa akin. Hindi kami nag-usap, di kami nagkita. Inalis na ako dito, istorbo ka Ngayon walang napala si Madam Lotus.
Sabi ni Madam Lotus, talaga niyang Giselle na yan, no? Pinaasa lang ako. Paasa talaga. Sabi ng mga kakosa niya, naku madam, yan talaga mga mayayaman. Samantala, ito namang si Annalyn, nakiusap nga kay Tita Giselle niya na kung maaari kasama si Zoe. Kasi nga nakita naman niya na sincere tong si Moira. At tumulong pa nga ito sa pag-rescue niya doon sa isang patient na inmate, di ba? Nakita naman doon niya ang sinseridad ni Moira. Kaya wala naman doon siyang dapat na ipagtaka na maaaring nga nagbago nga ito. So kung maaari, sana isama na nga naman si Zoe kasi nga nanay niya yun eh. Karapatan niya rin makita yun. Ngayon nakiusap naman si Zoe, sabi niya, oo na tita, inaamin ko na. Ginagawa ko to para makita ko si ma'am. Pero I promise gagawin ko ang trabaho ko bilang isang doktor. May kipagtulungan ako para sa medical mission na to. Sabi naman ni Annalyn, sige na po tita, pumayag na ho kayo na makasama ko po si Zoe. Diba? So syempre napapayag na rin si Giselle dahil nga kay Annalyn, sabi niya, sana Annalyn, tama itong desisyon na ginagawa mo. Kasi nga hindi nga siya nagtitiwala. Dahil nga baka nga ito pa yung pagkakataon para nga naman tulungan nga naman ni Zoe yung nanay niya na makalabas at magkaroon sila ng pag-uusap na hindi nila alam. Diba? Kasi nga duda pa rin talaga siya kay Moira pati rin kay Zoe. Hindi talaga siya nagtitiwala. So yun na nga. Ito na nga yung nangyari. Napapayag na nga yung si Zoe na mapasama nga sa medical mission kaya masaya sila. And then nakangiti nga tong si Zoe at nagpasalamat nga kay Annalyn. Dahil si Annalyn nga yung naging tulay para sila'y payagan. Samantala, sabi naman ng mga kakosa ni Lotus, alam mo madam, ganyan talaga mga mayayaman, kapag may kailangan sa'yo talagang pupuntahan ka, pero kapag nakuha na nila ang gusto nila, chapwera na sila sa'yo. Sabi naman ni Madam Lotus, alam nyo meron akong exciting na gagawin ready na ba kayo? Kung yung surprise ako. Sabi naman ng isa, madam magpapaparty ka ba? Hindi. Basta. Sabi naman ni Mildred, naku madam, kung saan ka, doon din kami. Kaya susundan namin yan, susunod kami sa'yo. Sabi naman ni Madam Lotus, basta malalaman nyo rin, gagawa tayo ng bagay na ikasisiya natin. So, tatakasin na Madam Lotus, di ba? Para nga naman makasama nyo yung anak niya. Samantala, ito namang si Carla, kinakabahan siya kasi bukas na rin yung operation niya. Pinapalakas siya ni Antonio, yung loob niya. Pinuntahan siya ni Annalyn para dalawin nga si Doc Antonio, pati na rin si Carla, di ba? So sabi naman ni Carla, Doc, okay naman po ako, yung alam po kinakabahan po ako kasi bukas na po yung operation ko. Alam niyo po ba, Doc, gumawa po kami ng 1,000 ni Mami ng 1,000 tagap nga. Kung maaari po sana ibigay niyo po ito sa kanya kasi ito po yung pang 1,000. At pakisabi rin po sa kanya na saka ko na lang po ibibigay 999 pieces ng ganito kapag nagkita na po kami. Sabi naman ni Annalyn, sige makakarating Carla, huwag ka mag-alala. Maraming salamat po Doc, umiiyak na siya. Kasi nga parang imposible na magkita na nga sila diba? Ng nanay niya, si Madam Lotus. Sabi niya, ano bang pangalan niya? Leticia, sinabi ni Carla, diba? Ito to ang pangalan niya. Samantala si Madam Lotus nga, kinunitsaba nga itong house cleaner, itong city jail. Sabi niya, may mga gamit ka ba dyan? Ba't ano ba gagawin mo? Huwag ka na magtanong. Basta ito yung bayad, ibinigay yung basyo ng mga sigarilyo, may naglalamang pera. Basta, kailan mo ba kakailanganin? Bukas, kailangan ko ng mga gamit. So, katakas nga sila, at lalabanan nga nila yung mga city jail guards. So, planado na. Talagang ready na itong si Madam Lotus. So, magtatagumpay kaya siya dito sa pagtakas. Diba? Kasi nga meron siyang masamang balak. Siya na mismong gagawa ng paraan para sila yung makatakas. Kasi nga, hindi nga nagawa ng paraan ni Giselle Samantala, gulat na gulat naman itong si Lynette nang malaman niya na si Annalyn pala pupunta pala ng medical mission.